Praise God, Hallelujah Jesus. Magandang hapon mga kapatid. Saan man kayo naroon sa oras na ito, saan mang sulok ng ating daigdig, ay pinupuri natin ang ating buhay na Diyos na sumasa atin sa mga oras na ito. Ngayong hapon ay meron tayong pag-aaralan na kukunin natin sa salita ng Diyos sa Book of Matthew 10 of Matthew verses 34 to 36. Meron kasing mga nakaraang kuro-kuro na meron silang nagkukomento sa ganitong verses sa 34 to 36 na napakalupit ng Diyos. Alamin natin kung ito ba yung mga kuro-kuro nila o mga komento nila ay may katotohanan. So kung pag-aralan natin, kapag ang tao ay o sino man ang nagsasabi na malupit ba ang Diyos, ay ating mapag-aralan sa ating sarili lamang. Nang tayo ay pinanganak, binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon na mabuhay, ay meron tayong mga magulang na nag-aalaga. Sa makatuwid, nung tayo ay nabuhay sa mundong ito, ang ating mga magulang mismo ang nag-aalaga sa atin hanggang sa tayo lumaki. Babasahin nga natin ang ating verses sa 34 to 36 kung bakit nasasabi ng ilan na malupit ang ating buhay na Diyos. Babasahin ko muna sa English at mag-aasayan ako ng isa sa ating mga anak na magbabasa sa Tagalog. Sa 34, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against his mother, a daughter-in-law against his mother-in-law. A man's enemies will be the members of his own household. Tagalog. Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay. Praise the Lord. Pagpalain ang salita ng Diyos. Kanina nabanggit ko na saan doon ang kalupitan ng Diyos na nasabi ko na tayo ay pinanganak, tayo mapalad dahil meron tayong mga magulang na nag-aalaga mula sa ating pagkabata hanggang tayo sa lumaki. Another example na naalintulad ay isang pawikan. Kapag ang pawikan ay manganganak na, siya ay namadako sa dalampasigan at naghahanap siya, naghugay sa buhangin upang doon niya ilagay ang kanyang mga itlog, sapagkat naniniwala ang pawikan na protection para sa kanyang mga itlog na hindi makain ng mga kalaban. At sa ilang mga panahon, aalis ang pawikan na safe ang kanyang pag-iisip dahil nakabaon yung mga itlog niya, at ilang araw o linggo ang lilipas, ito'y mapipisa at sila'y mga mabubuhay. Kung hindi man lang makain ng mga predator, ito'y tatakbo sa karagatan sapagkat yun ang kanilang habitat at doon sila mabubuhay. So para sa akin, hindi ko maaninag o hindi ko maintindihan kung bakit may mga ilan nagsasabi na malupit ang ating Diyos. Dito pa lang ay nakikita na natin na maunawaan na natin na hindi kalupitan ito para sa atin sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay na malaya. Ngayon, ang dala-dala niya sa lupa, according sa ating binasa, ay sword or tabak sa Tagalog at hindi kapayapaan. Now, ang tanong mga kapatid, ano yung salita ni Kristo na hindi siya nagdala ng mga sa lupa ng kapayapaan kundi tabak? Bakit? Ano kaya ito? Ano ba ang kapayapaan?
At ano rin ang tabak na dala niya. So basahin nga natin mga kapatid sa Book of Isaiah 57:20. 57, Book of Isaiah 57 verses 20 and 21. Ang sabi dito sa Isaiah 57, tapos verses 20 and 21, but the wicked are like the tossing sea, which cannot rest, whose waves cast up mire and mud. There is no peace, says my God, for the wicked. Sa Tagalog, Isaiah 57 verses 20 and 21. Wala. Walang Tagalog Bible na. Ah, Wala. Puro nyote. Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaaring humusay, at ang kanyang tubig ay umaalimbukay ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masasama. so yun mga kapatid, maliwanag na walang kapayapaan sa mga masasama, sa taong mga masasama. Ang tao ay masasama, ayaw nila ng kapayapaan. They always want war, trouble. They want competence or pang lalamang lamang sa kapwa. Example, may mga bagay na walang iniisip ang ibang tao, kundi ang gumawa ng masama. Gusto nila gera. Yun ang kaisipan ng mga tao masasama. Parang unos sa dagat kapag hinahagupit ng bagyo ay may tempest na tinatawag. At itong tempest yung parang violent wind with rain. Umaalimbukay na burak at dumi ang dagat na marumi at na maunos. Parang ganun ang taong masasama. Walang kapayapaan. So para sa mga taong walang kapayapaan, ang daladala ng Diyos sa atin ay tabak. Now, to further understand, let us ask Jesus, what do you mean by saying na ang daladala niya ay tabak dito sa mundo, hindi kaya kapayapaan? Ano bang ibig sabihin ng salitang ito? So sa Biblia, mababasa natin kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus na ang daladala niya sa mundong ito ay hindi kapayapaan, bagkus ay tabak. So mababasa natin mga kapatid sa John 6 verse 63. Sa John 6 verse 63, makikita natin kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus na ang daladala niya ay tabak at hindi kapayapaan dito sa mundo. So tingnan nga natin sa John 6:36 kung ano ito. Ang sabi dito sa 36 ng John, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. Tagalog. John 6:36. John 6:36. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako. Gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Praise God. Purihin ang salita ng Diyos. So, ang salita pala ni Kristo ay spiritual. Ang salitang sinasalita ko sa inyo ay hindi Yeah. 63 pala. So, 6:36. hindi 663. Tama yun na. Ano yun? 63? 63 pala. Ito, ang Sabasin mo. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Praise God. Amen. Pala. Ang salita pala ni Kristo ay spiritual, mga kapatid. Hindi
ang sinasalita ko sa inyo ay hindi pinapakinabangan niyang laman. Bagkus, ito ay spiritual. So, i-apply mo sa ating buhay, ang salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at hindi ito ay pawang sa laman o sa buhay. So, salita ni Kristo, ang ibig sabihin niya, hindi siya nagdala ng kapayapaan kundi tabak. Ano ang tabak na ito? Titingnan natin kung bakit tabak ang dala-dala niya na espiritual. Sa Efeso 6:17, mababasa natin kung ano itong tabak na ito na espiritual. Sa Ephesians 6:17. ng Ephesians ay sabi rito, take the helmet of salvation and the word of the Spirit, which is the word of God. And the sword of the Spirit, which is the word of God. I repeat, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Tagalog. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu. Sa makatwid ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. So, ang ibig pala sabihin ni Jesus Christ dito na tabak ay ang daladala niya ay salita ng Diyos. Ito yung salita na daladala niya. Patuloy atin pa rin patunayan kung ang daladala nga niya ay tabak na ito ay salita ng Diyos. Punta tayo sa John 12:49 and 50. Basahin natin ang John 12:49 and 50. John 12:49 and 50, ang sabi dito ay, for I did not speak for my own accord, but the Father who sent me commanded me what to say and how to say it. I know that His command leads to eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say. Tagalog. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin, ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama ay siya kong sinasabi. Amen. Praise God. So Jesus said, magsikuha kayo ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ano ang gagawin mo roon? Balikan natin ang 16. The same chapter, 12:16 ng John. Sa 6:16 ng John, 12:16. Hindi. hindi. Wait. Hindi pala. Sa ano ibig sabihin sa Ephesians pala tayo. Ephesians 6:17 pala. Balikan natin yung 6:17. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa 16 anak, balikan mo 16. 6:16, same chapter. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Amen. So, yung palang tabak na dala ng Panginoon Hesus ay siyang papatay sa mga masasama. Papatayin ng salita ng Diyos yaong mga kasamaan o ng taong nasa mundong ibabaw. Mga masamang tao ay kailangan patayin ng tabak ng Diyos, which is the Word of God. So, sabi niya, hindi ako naparito sa lupa para magdala ng kapayapaan, bagkus ang dadala ko ay tabak, na kung sino mang tatanggap ng aking salita ay masusumpungan ang kaligtasan. Ngunit yung hindi tatanggap ay papatayin ko ng aking tabak. So ano yung tabak na papatay ng papatay ng ating Panginoon Jesus? Yung mga
masasamang gawa ng tao ay puputulin niya o papatay niya sa pamagitan ng kanyang tabak. So kung makita natin, ano ba itong tabak, gaano ba ito ka tibay at gaano ito katalim na tabak na pampatay ng masasamang gawain ng tao sa mundo. Let us read Hebrews 4:12. Sa Hebrews 4:12 ay mababasa natin kung gaano ka tibay at katalim ang tabak na ito na pamputol ng masama dito sa mundong ibabaw. Sa 4:12 ay mababasa natin ang sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay, "For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart." Tagalog. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nagkakataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Amen. Praise God. Pagpalain ang kanyang mga salita. So ito palang tabak na dala ng ating Panginoon Jesus ay napakatalas. Ito yung salita ng Diyos. Spiritually speaking, sobrang talas niya para pumatay ng masasama. Walang makakaligtas dito sapagkat ang kanyang salita ay mas matalas pa sa dobling talim ng isang espada. Kayang putulin ito ang anumang mabigat o matibay na bagay. Ito yung salita ng Diyos. Napakatalim niya. Kaya niyang pumutol ng mga matitigas na bagay. Ito yung salita ng Diyos. Ang salita na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya noong unang panahon, ang mga apostol nung araw ay lahat sila masasama. Anong ginawa ng Panginoon Hesus? Binigyan sila ng kaligtasan, inalis ang mga masamang gawa nila sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ang una natin mga kapatid na Kristiyanong araw, sila ay binigyan ng kapayapaan through His Word. Talagang tinabas nila ang kanilang masamang gawi at sila nabigyan ng kapayapaan after na maputol yung mga kasamaan nila. So basahin pa natin ang John 14:27. Sa 14:27, ang sabi ng Panginoong Jesus dito ay, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Tagalog. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Amen. Praise God. So yung maayos na ang apostol nung araw, naayos na ang lahat ng ating mga kapatid nung araw na Kristiyano, after na maputo yung kasamaan nila, ay binigay ng Panginoon Hesus ang kapayapaan sa kanilang lahat. So naputol yung mga kasamaan nila at sila ay naging mabuti at dumating na yung peace sa kanila, yung kapayapaan sa kanila ay ibinigay na ng Panginoon. So yun ang mangyayari sa atin. Bakit hindi nasabi doon sa verses 34 to 36, bakit hindi kapayapaan ang dala ng ating Panginoon kung di tabak? So una, bago mabigyan ng kapayapaan ang sanlibutan, ay tatabakin muna ng Panginoon Jesus ang kasamaan ng tao. Hindi yung puro salita lang ang tao na let us have peace, peace be with you, peace with you, o peace with you. Wala namang nangyayari sa gawa. Sa puro lang sa bunganga. Marami tayong mga experience na kunwari, nagbabati kayo, peace be with you, peace be with you. Wala namang katotohanan dahil deep inside, andoon yung galit sa tao. Hindi yung galing sa Panginoon na pag tayo'y nagbigay ng kapayapaan pag tayo nabigyan ng kapayapaan galing sa Panginoon, ito'y tagos sa ating puso. Ito'y tunay na peace na binibigay sa atin ng Panginoon Hesus. Dito sa ating mundo, walang kapayapaan. Kasi talagang masasama, likas na masasama ang mga tao.
Maaaring makita natin na tahimik lang ang iba dyan, ngunit deep inside, may motibong hindi maganda. Sapagkat ang kapayapaan nga na andun sa kanila ay pansalibutan lamang, hindi pang-espiritual o hindi galing sa Panginoon. Kung mapapansin natin, marami mga bagay-bagay na nangyari sa ating mundo, lalo sa ating bansa, na ang tao ay walang katahimikan, walang kapayapaan, gusto niya dala-dala gulo. Very typical example is China. Ang China, katunayan na matagal nang nanalo ang Pilipinas sa international law sa pag-aangkin nila sa Spratly Group of Islands. Pero hindi tumitigil ang China. Still, they are claiming that these islands are there. So, walang kapayapaan sa kanila. Gusto nila gira. O wala naman magagawa ang Pilipinas dahil comparatively speaking, ang ating mga kasundaluhan ay napaka liit na porsyento kumpara sa kasundaluhan ng China. So itong mga tao nito, besides na they do not believe in God, wala silang dalang kapayapaan, bagkus kasamaan lagi, gulo lagi ang gusto nilang pinapairal sa kanilang buhay. So, anong gagawin ni Jesus Christ dito? Kaya siya nagdala ng tabak para sa mga taong ito at hindi kapayapaan. So, very clear mga kapatid nga kapag nangyari ang masasama ay walang kapayapaan dito sa ating mundo. Kung nasaan ang kasamaan, walang kapayapaan. Tingnan natin sa James 3:15 and 16. Bakit nasabi dito ni Apostol Pablo na ang kasamaan ay walang kapayapaan? Basahan natin sa James 3:15 and 16. Sa 15, ang sabi dito, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Ay, sa 15 pala, such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, of the devil. Sa 16, for where you have envy and selfish ambition, there you have find disorder and every evil practice. Sa Tagalog. Hindi galing sa Diyos ang kanyang karunungan, kundi mula sa diablo, makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y bibigyan ng kapayapaan, mahinahon mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Amen. Praise God. Pagpalaan niya kanyang salita. Maliwanag mga kapatid, andoon lahat ang kaguluhan, kaya walang kapayapaan, nandoon na sa kasamaan. Kaya una, munang gawin ni Kristo, ng ating Panginoon Hesus, ay hindi para ibigay agad ang kapayapaan, kundi ang daladala nga niya muna ay tabak na pang spiritual, pamputol na sa mga kasamaan sa buhay ng tao dito sa mundong ibabaw. Kaya, pag nangyari na yon, ang resulta ay ito na, salita na ng Diyos. Balikan natin ang Matthew 10:34 to 36. Yung opening verses natin kanina, balikan lang natin yon. Kasi ito ang maging resulta. Sa 34, sabi dito sa Matthew 10:34 and 36, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be the members of his own household. Sa Tagalog. Pag iyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan, sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, ang kaaway ng isang tao'y ang kanya ring kasambahay.
Amen. So, maliwanag na pag tinanggap mo ang dala-dala na tabak ng Panginoon Hesus, ang mga kaaway mo ay hindi ang ibang tao, kundi ang sarili mong pamilya muna. Kapag tinanggap mo ang Ebanghelyo ng Panginoon Hesus, doon mag-umpisa ang galit sa inyong family, tatay, kung ayaw niyang tanggapin ang Ebanghelyo ng Panginoon Hesus, magagalit sa anak. Nanay, pag tinanggap ng anak ang salita ng Diyos, ayaw ng nanay, dahil debotong Katoliko, doon nag-umpisa ang kaguluhan. Magkakaaway sila. May mga nanay tayo, may mga kababayan tayo na debotong mga Katoliko to. Ayaw talagang tumanggap ng salita ng Diyos. Kasi yun ang naitanim na maling aral sa kanila. So doon nag-umpisa ang kaguluhan, ang walang kapayapaan sa family nila. Kasi ang isang anak na tumanggap sa Ebanghelyo ng Panginoon Hesus, nakasumpong siya ng katotohanan, siyempre, against ang mama. Ang tatay nakasumpong ng katotohanan, against ang anak, mother-in-law or daughter-in-law. So doon ang umpisa sa family ang hindi pagkakaroon ng peace of mind dahil sa salita ng Diyos. Ngayon, pag ang isang tao ay nakatanggap ng salita ng Diyos, si tao o si anak, si papa, si mama ay magkakaroon na ng kapayapaan. So doon nag-umpisa, tatabakin muna at tatapasin muna ng Panginoon Hesus ang masamang pag-ugali ng ating mahal sa buhay. At doon na mismo ibibigay ang kapayapaan sa atin. So ito yung spiritual na tabak na dala ng Diyos, ang tabak na spiritual, ang salita ng Diyos, na ibibigay muna sa masasama, tatabasin muna yung masasamang gawa, tatabasin muna yung mga masamang pag-uugali, lahat-lahat yon, at saka pa ibibigay ng Panginoon ang peace sa kanilang buhay. So mga kapatid, hindi malupit ang Panginoon sa sinabi niya doon sa Matthew 10:34 and 36, dahil may mga kababayan tayong bakit daw ganun ang panalita ng Panginoong Hesus na napakalupit. Sa nasabi ko na kanina, kaya nasabi ng Panginoon nyo na hindi kapayapaan ang dala niya sa mundong ito, kung di tabak, dahil uunahin niya munang tatabasin yung mga masamang gawa ng tao bago niya ibigay ang kapayapaan sa ating lahat. So, sa puntong ito, ang magkaroon ng pagtatado kapag hindi na niya ang tinanggap ang salita ng Diyos, ay sa family nag-uumpisa ang walang kapayapaan. But after you receive the Word of God at tinanggap mo at sumampalataya ka, doon na ibibigay ng Panginoon ang kapayapaan sa ating lahat. So, yun mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat, at naunawaan natin na kung bakit ang dala-dala ni Jesus Christ doon sa sinabi niya sa Matthew ay hindi kapayapaan kundi tabak. So yun ang dahilan kung bakit yun nangyari na. Tabak muna bago ang kapayapaan. Praise God, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah.